Pakain natin sa ating Muscovy duck. Mano-mano tayo mga kaparmers. Brown out dito sa Triangle House. Ito yung ating dapat paghandaan pag nagbra-brown out. Yung aming naisip na idea is maglalagay ako ng mga 2 drum. Tapos mayroong isang araw magsi-shredder tayo. Pag 3 araw na, haluan natin ng molasses para ma-ferment ng maayos. Ngayon, tiis muna. Hindi namin napaghandaan yung pag-brown out. Ito yung snack sa mga heritage chicken, pati na rin sa mga native na manok. Ingay ng ibon ah. Salamat pa, walang iskopita. Ayan. Kailangan tanggalan yung dulo. Sumisingit to ah. May basher din akong ibon. Kasi minsan nahihirapan sila pag hindi tinatanggalan yung dulo. Mas maganda na yung kita yung puti, ganyan, kasi ganado silang kumain. Pinakain na yun ng pampaitlog yung ating mga heritage chicken, but para pag iniwan natin, meron silang palagi tinutuka. Meron silang libangan. Okay. Naubusan tayo. Nagkasabay-sabay mga kaparmers. Naubusan tayo ng feeds. Tulad dito yung ating maliliit na Peking duck. Crumbles at saka binlod yung ating pinaghalo. Ayan. Mamaya pupunta ako dun sa Burawin Leyte. Mayroon daw dun na Unifeed. Sabi ni Brad. Unifeed na brand na tindahan. Mas makakamura tayo sa pagbili ng mga patuka. Pag matagalan yung ating bibilhin. Hindi yung kilo-kilo. Kain muna tayo. Let's go! Si Brad malupit yan. Train orsain yan. Malapit na natin itong pakawalan. Tingnan nyo yung ating isang native nasa loob ng Peking duck. At saka yung ating mga Peking duck na maliliit na kalusot. Ito muna yung pinapakain dahil pag inuna yung Peking duck, magwawala yan. Sasabit natin ito mga kaparmers. May low pressure na naman dito sa Leyte, kaya makulimlim at umuulan-ulan. Hindi lahat binutasan natin. Mayroon mga natitira. Kasi bukas na yan.
Kasi kung bubutasan natin lahat, para siyang napapanis, nangingitim. Mga 3 piling lang muna yung ating binutasan. Yung kadalang mga itlog. Wow. Meron ka dito? Ha? Yung itlog na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Times 2. Dalawa-dalawa yung bilang natin. Ito yung ating mga harvest mamaya. Pero maladagdagan pa yan. Ito, sarap. Sarap po. Dito tayo sa may bubong dahil baka ubulan na naman. Umaambo na naman mga kaparmars. Pero ika nga, pag umulan, mawawala na yung ambo na yan. Paliguan natin yung mga rooster na ito. Dugyot yung dalawa. Yung pagpakain kayo ng commercial feeds, hindi nila ipakita dahil nagmadali kami dahil walang kuryente dito. Run out. Ito yung ating pinaghalo-halo ngayon. Ayan, makakapal pa yan, oh. Pero pinakain nila yan. Commercial feeds, binlod, at saka darak ng palay at banana trunk, syempre. Doon tayo sa Pikindak. Magugutom yung mga Pikindak dahil nalit tayo sa pagpapakain. Tatagalan yung ating paghahanda ng pagkain dahil walang kuryente. Ano, gusto niya pa? Hindi nyo nga maubos ng pagkain nyo, panaisilip pa kayo. Nakalusot yung mga maliliit na Pikindak. Buti na lang hindi nila tinutuka. Yung mahirap, yung mga rooster na nakapunta dito. Kasi tinutuka nila yan. Naman. Dahil crumble yung ating ipinakain, dahil nawalan tayo ng Integra 1000, binabad ko muna sa tubig ng siguro mga ilang oras para yung binlod lumambot. Marami pa. Maliliit kasi ito. Ayun, medyo malaki kasi pinaghiwalay ko yung malaki at saka maliit para hindi maapakan yung maliit. Ayan, oh, yung mga ganyan. Naapakan yan yung maliit. Itong malalaki, dalawa yung kanilang kainan dahil yung iba naapakan pag hindi ko pinaghihiwalay. Pag isa lang yung kainan, nag-aapakan sila. Ayan, ang katulad niya, no? Natumba yung isa.
Nag-aaway. Meron tayong dalawa na alanganin. Pinaghiwalay ko yan. Kasi ito yung pinakamaliit na apakan. Ito yung mga saging na kinuha natin doon sa ginagawang CR. Straight ho yan mula dulo to dulo. Kasi nga pag alas 2 dito yung sinag ng araw. Dito yung mainit. Kaya pag dumami yan dyan, pag nandito yung araw, nandoon yung anino sa loob. So makakasilong yung ating mga alaga. Mayroon naman tayong tinanim na kamuting kahoy. Pero tinaniman pa rin natin ng saging para mas maganda yung kanyang sunshade. Kain tayo ng mga native na alagang native pigs. Iba talaga pag mayroong tawag nito, meron tayong mga itinanim na mga pwedeng ibigay sa ating mga alaga. Kasi pag naubusan tayo ng commercial feeds, meron tayong alternative na ibibigay sa kanila. Ubus yan mga kaparmers, kahit ganito lang. Naghalo-halo natin na banana trunk, ipa ng palay, at saka pullard. Hindi pala, naubusan ng pullard yung fattening na pagkain. Ano yun, Brad? Kalimutan ko. Ang hirap kasi pag dito. Ngayon, tapos na tayo upakain. Tubig naman yung ibibigay. Pagkatapos ng tubig, continue kami sa paggagawa ng iyo dito. Tabango na yung CR natin. Yan. Masarap to. Pakain natin sa ating Muscovy duck. Nakita ko sa Thailand ganito. 2 balde minsan pinapakain nila sa Muscovy duck. Masarap to, karne. Ganito yung proseso. Isang piraso lang yan, kanyang kalaki. Ibigay natin sa ating Muscovy duck. Favorite ito ng mga Muscovy. Up. Takot yung manok Dali kain. Muscovy kakain yan.
naninibago sila dahil bago na pagkain. Pero yung mga manok kumukuha pa isa-isa. Yan na, kakain na. Masarapan siguro. Ayun, kumuha. Yung isang rooster mga kaparmers. Balik ng balik. Nilalagay sa labas. Kinakain naman ng Muscovy duck. Ayan na, kakain na. Itong ating Peking duck. Yun, malakas silang kumain. Na ganito sa kanila. Lakas kumain na kaparmers. Sinisip-sip lang. Yan ang problema sa kanila pag busog. Mailap. Pero pag gutom, halos tukain yung mga buhok mo sa paa. Yan. Tumatakbo pag nilalapit yung camera. Kuha ng isa, sabay takbo. Oops. Ito naman yung aming gagamitin para sa septic tank. Ibabaw namin ito. Mamayang hapon buhos na. Alright. Ito naman pinaka-drainage sa tubig. Para pag naghugas tayo ng tubig, mayroong daan na mapunta doon. Ito na. Ito na yung ulan. Grabe mga kaparmers. Pag titigil pala ng ulan, kita nyo naman yung langit. Nangingitim. Yan na nga. Parating na. Tama to. Nilalayout ko lang. Nilalagay yung dapat ilagay. Para pag maganda yung sikat ng araw, sabay-sabay yung pagbuhos. Hindi pagbuhos sa CR ha, pagbuhos ng simento. Meron namatay. Ay, namatay mga kaparmers, oh. Ito yung bako, kung tawagin dito sa amin. Marami to, oh. Ayan o. Nangihina na o. Ito yung kinakain na palaka. Maraming pumasok dito. Ito naman yung hindi kinakain. Yan na. Sa ibang bansa, Thailand, marami yung nagfa-farm nito. Sarap na adobo sa gata ito. Ayan o. Hindi pa kalakihan pero pwede nang adobo sa gata. Ito pa. Oops. Sana? Yan. Uy. Bilis. Bilis ah. Ayan, apat oh. Apat na piraso nasa loob. Pero mayroong ahas na maliit. Pero yung baby pa. Oh, marami Brad. Dami oh. Wow. Nagtatago lang oh, mayroong maliliit. Dami. Ngayon ko lang naisip na pwede palang manghuli ng palaka na ganito. Magbutas lang tayo ng kahit hindi ganito kalalim. Ito yung bullfrog oh, yung hindi kinakain. Sana yun? Ayan. Nagtatago, ang dami oh. Daming pumasok.
Baka meron pa. Ito naman yung maliit na ahas. Hindi ah. Hindi pala ahas. Akala ko yung ahas kasi buntot lang yung akin nakikita. Yan o. Lizard. Doon ka muna. Huwag ka dito. Kukuha kami ng buhangin dito sa ilalim dahil maghahalo kami. So kung aadobohin natin sa katato, hindi tayo makakapagbuhos ngayon. Kaya ang gagawin natin, ito, pagkawalan muna. Magparami muna kayo. At kayo muna yung magtatrabaho. Akalain nyo, yung ginagamit natin na buhangin, nanggaling mismo dito sa ilalim sa ating lupa. Oh, pure na buhangin. Buhos na mga ka-farmers. Dito kami nagbuhos sa loob. Medyo alanganin yung space. Itong halo na ito para ito sa mga poste. Tapos yung isang simento para sa finishing dito. Okay na ito mga ka-farmers. Maulan. Grabe. Bawal ang tamad dito sa Pilipinas. Pag tamad ka, wala. Ano? Yung ating gamit para pag finishing. Wala kasing maliliit na bato. Hindi siya ready mix, pero okay na ito mga ka-farmers. Putik na pag naarawan, tumitikas. Ito pa kaya. Nalagyan na namin yung mga butas ng hollow blocks ng halo dito rin. Muntikan pa ang kapusin yung isang simento. Dito lang kayo makakita na nagbubuhos o naghahalo na walang kutsara. Okay na to mga ka-farmers. Mas malinis nga pag kamay. Alright. Ngayon, ang pinaka-last, magbubuhos. Pero, ilalagay muna natin yung ating bowl. Ito yun. Ang presyo nito is 750. Kaya magpatawad mga ka-farmers. Pero doon sa isang hardware, kaso sirado kahapon dahil natapat na linggo, sirado. Ito lang masasabi ko ha. Hindi po kami expert. Talagang kinakaya namin yung aming trabaho. Kung sa totoo lang, mga idea lang namin nakikita sa aming mga ninuno. Ito yung butas. Ito yung sesame. Alright. Diyan natin ilalapag itong butas na ito. Alright. Yan ang postura. Posturaw. Wow. Ayan. Tapos hanggang dito, bubuhusan natin yan ng porong simento para matibay at komportable ang ating comfort room. Social, di ba? CR lang pag dito sa bukid, pag doon sa syudad, comfort room, siyempre.
Wala na itong mga nibil-nibil na tinatawag. Tansya-tansya lang. Para sigurado na hindi barado at nabubuhusan yung ating CR. To see is to believe. Bago ang lahat. Ayun, lakas. Ayos. Pwede na dito makapag-CR pagkatapos ng mga 3 araw siguro. Wala nang fertilizer yung ating mga saging. Sa mga taga-probinsya, alam niyo yan. Minsan hagunoy. Sa mga taga-syudad, hindi niya yan relate. Pero pag taga-probinsya, alam na. Ito na yung katotohanan. Ngayon ko kayo papabilibin. Bakit nga ba kayo bibilib? Ginawang clay. Ayan. Ito, libre bash ito ha. Lagyan ko muna ng pundasyon. Okay, alright. Kailangan mo ng pundasyon sa bawat puno. At dito sa may lagusan ng tubig ay pundasyon. Kasi importante yan dito. Dahil pag naglinis tayo ng CR, dito dadaan ang tubig. Pero hindi yan diretso doon sa butas ha. Para yung amoy ay hindi papasok sa ating kubita. Yan. Halo-halo yan. CR, kubita, palikuran. Kayo nang bahalang mamili. Ang halo dyan ay pure dahil ito ang pundasyon sa pag-upo. Si Brad pa naman ay sumasampa ata, parang ibon. Ops, anong balita sa radyo at TV? Ganun pa rin kumakapa sa dilim. Ang tanong, ang sagot, wala pang tanong, sumasagot ka na. Ayan. Oh, sobra. Pumasok na kaibigan. Bubuhusan natin kaagad yan. Tansya-tansya lang yan mga kaparmers. Ano mga kaparmers? Ayos ba? Meron pang apakan yan. Ito yung pinakamalapit na pag-finish. Dito mataas, sigurado lahat ng tubig bagsak dun. So bukas
ano na lang, dingding at saka pintuan. Ang importante, mayroon ng upuan. Maganda yung hinihimas-himas pagkatapos ng finishing. Siguro pag dry ng mga 10 minutes, pagkatapos ng mga dry, yun ang pinakamagandang himasin, no? Kasi mawawala ito. Ito may mga ganito, kita ninyo. Pag may mga ganyan, pag hinimas nyo ng konti, diyan lalabas yung tunay na mas finishing pa. Ayan. Di ba? Kamay lang mga kaparmes. Konti lang naman ito. Walang marte. Ligo lang yan mamaya. Wala na yan. Pinaugbok natin ng konti. Itong ating ginawa na CR, wala ito kahit may isang steel bar. At iba yan. Yan. Sarap tingnan mga kaparmers, oh. Malalaki na yung bunga. Doon pa. Yung kalabasa natin, yung kalabasa namunga na rin. Ayun, oh. Malalaki na yung bunga. Marami yung bunga, oh. Yung iba maliliit pa. Ayan, oh. Yan. Tapos itong kalabasa namunga na rin. Dito pa, meron pa. Ayan. Namumunga na. Mayroon na tayong organic na pagkain ng ating mga alaga at pagkain ng tao. Gumagawa ng tunnel to, ah. Pasok, pasok. Palalim ng palalim. Sige, paglaro. Alam niya nandito ako, eh. Huh? Akala ko sa una, daga yung bumubuta sa lupa. Ito palang dalawa yung may salarin. Mainit kasi. Maganda kasi dyan sa loob kasi buhangin yan. Medyo mainit. Kala nyo, ha? Puro kayo pagkain. Grabe, mga kaparmers. Halos 2 araw. Kahapon, ng hapon, hindi tayo kapag-harvest. Pero ng umaga, nagpulot tayo. Dito na ipon o lahat. Kunin natin to dahil may order na 1 dosena. Mamayang gabi ko kunin. Ito laki na, oh. Pero mayroon pa rin na hindi ganun kalaki. Mga medium size. Yung iba mga jumbo. Kulang ata yung ating tray. Dumarami na yung itlog nila. Wala dito. Ano kailang nila? Lagi itong gitna na to. Kahit nilalagyan ko minsan, hindi sila nangigitlog dyan. Mas gusto nila dito. Malaki kasi yung dalawa na ito. Oh, sira. Baka mahulog. Isang itlog ngayon ay mahalaga. Malaking tulong na rin yan na pang ulam. Araw-araw itlog, mas maganda yan
kaysa sa araw-araw pasit canton at saka sardinas. Tama ho ba? Kasi meron tayong isang customer, sabi niya kaya ito yung kanilang binibili kasi para sa mga bata kahit araw-araw okay lang. Kaysa naman magpasit canton or sa mga dilata. 33 mga kaparmers. Hindi ko masya. Sira dito. Dito natin ilalagay. 30 na yan. 31, 32, 33. Pagkatapos kong gumawa ng balon at nag-deliver kami ng cake, malapit lang dito sa amin. Diretso na ako dito sa ating mini farm para mag-harvest nito dahil bukas pag naipon, mas marami. At sisikip yung kanilang pugad. Okay yung ating CR na ginawa. Panalo, tumigas na. Kahit nga yung putik pag naaarawan, tumitigas. Yun pa kaya na simento. Maganda mga kaparmers. Dingding na lang yung kulang. Kanina medyo na-stress ako dun sa flower shop dahil yung balon na nabili ko dun sa supplier, mga luma, 3 beses pumuputok. Kaya medyo na-stress ako. Pero pag dumarating ako dito sa aking mga alaga, ay aba, kakatanggal ng stress. Dito may tawag na naman si Mrs. Baka may inquire. Pag hindi niya alam, tawag sa akin yan. Hello. So ayun mga kaparmers, may tawag na naman si Mrs. Mayroong order na pusyaros, papagawa ng bouquet. Kadarating ko lang dito, wala pang 30 minutes, sakto lang na sumilip ako sa mga gulay na mayroong mga bunga at nakapag-harvest tayo nito. Biglang tumawag, mayroong order. Kaya babalik na naman ako doon. Meron tayong customer ng bouquet, ng pusyaros. U-offeran din natin ng itlog, baka gusto niya. Kasi pag nakikita nila yung brown egg, inaakala nila pure organic. Pero sinasabi naman namin ni Mrs. semi-organic lang ho ito dahil naghahalo tayo ng commercial feeds. So paano mga kaparmers? Magandang araw at magandang buhay. Kaway-kaway sa ating mga kaparmers. Pasensya na at hindi tayo araw-araw nakakapag-upload ng videos kasi nga busy tayo. So paano? Hanggang dito na lang. Thank you sa ating mga subscriber.